Samantala, kasama po natin ngayon si Inspector June Marie Marcaida at balikan po natin itong nangyaring sunog nga sa Pasay. Siya po ay taga Bureau of Fire Protection. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Sa ngayon po, meron na ho bang update kung ano po talaga yung pinagmula ng sunog base sa investigasyon ninyo? Meron po yung, ayon po sa investigation namin, nagkaroon po ng sunog. Yung reported po, 9:40. Apo. Then nag-fire out po siya ng 12:42. Then yung owner mismo, nagka-injure ng second degree burn. Apo. Kasi tinatry niya yung gamit niya sa taas. Kasi sa kanila po nag-umpisa yung sunog. Yung pong dahilan, ano po ang Ayon po sa investigation namin, yung cause of fire is electrical short circuit. Kasi po nag-fluctuate po yung ilaw nila banda sa taas po, second floor. So yun ho yung kinukwento na may-ari na parang kukurap-kurap na bombilya nila, na Opo. ilaw nila. So, sa ngayon ho ba masasabi na ligtas na po yung area dahil nakita natin dikit-dikit talaga yung bahay. Sir, kasi yung bahay na yan, lumaki siya ng ganun. Kasi tinayo siya, mga 1966 pa, sir. So, mga light materials po ang nasa likod niya. So, yun po. Umabot po ng fourth alarm. Apo, in terms of yung pagiging ligtas po ng lugar, lalo wala na hubang parang pwede mag-short circuit pa, lalo do sa compound po nila? Depende po. Di pa naman po kasi mano kung yung okay na. Pero sa ngayon, normal ho yung supply ng kuryente dito. Hindi naman Kasi by cluster po ang dito ng kuryente. Hindi po yung isahan na Pasay. So depende po yung supply dito kung okay. Yun po, wala po kaming mano na. Kaso kung nagpa-fluctuate, saka po kami nagiging alerto kasi may mga reported, yun po yung pinaka-cause nila. Okay, so nakantabay kayo doon para sa reports na ganun po. Opo, maraming pong salamat, ma'am. Fire Inspector June Marie Marcaida, siya po yung sasamang investigador dito sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay pa rin ng sunog nangyari sa may barangay 56. Samantala